Sabi nila, ang mga laruan ay walang buhay. Pero paano ko ang laruan na inaakala mong inosente ay tahanan pala ng isang demonyo? Magandang gabi, Kuya Hansel. Ako si Alona, isang simpleng dalagang mahilig sa mga lumang bagay. Noong isang linggo, napadaan ako sa isang antique shop sa bayan. Doon ko nakita ang isang manikang porselana. Maputla ang balat, kulay asukal ang mga mata at tila nakangiti sa akin habang dumadaan ako. May kakaiba sa kanya pero hindi ko maipaliwanag. Bigla akong nilapitan ng may-ari ng tindahan, isang matandang babae na mahinang nagsabi, "Mag-ingat ka sa laruan na yan, iha. Hindi lahat ng manika ay gusto ng kalaro." Ngumiti lang ako at binili ko pa rin ito. Pag-uwi ko sa apartment, inilagay ko ang manika sa ibabaw ng aparador malapit sa kama ko. 12:00 ng gabi, nagising ako sa ingay sa labas ng aking kwarto. Pagdilat ko ng mga mata, nakabukas ang ilaw sa sala. At ang manikang binili ko, hindi na siya nakaupo sa aparador. Nasa sahig na siya, nakaharap sa pinto ng kwarto ko. Akala ko gumalaw lang dahil sa hangin, kaya kinuha ko ito ulit at ibinalik. Pero pagtalikod ko, isang mahinang tawa ng bata ang aking narinig. Galing mismo ito sa aking likod. Paglingon ko, biglang tumahimik. Ang manika sa aking mga kamay ay nakangiti pa rin. Pero sa pagkakataong ito, may bahit na dugo ito sa labi. Kinabukasan, napansin kong gumagalaw mag-isa ang manika kahit nakasara lahat ng bintana. Minsan maririnig ko siyang bubulong-bulong parang nagdadasal sa salitang hindi ko naman maintindihan. Eli, Karan, Satar, mga salitang tila bumubuhay sa lamig ng paligid. Dinala ko siya sa simbahan para ipabasbas. Pero pagkakita ng pari sa manika, bigla siyang umatras. "Iyan, hindi manika yan. Sisidlan yan ng masama. Itapon mo na bago siya tuluyang makalabas." Kinabahan ako, pero hindi ko magawang itapon ang manika. Parang may kung anong boses na pumipigil sa akin. "Huwag mo kong iiwan, Alona. Ako lang ang tunay mong kaibigan." Kinagabihan na naginip ako. Nakikita ko ang sarili kong nakaupo sa sahig, hawak ang manika. May dumudugo sa mata ko at naririnig ko ang halakhak ng libo-libong boses sa paligid. Pagmulat ko, nagising ako sa dilim. Wala nang manika sa tabi ko. Pagbukas ko ng ilaw, nakita ko siya sa salamin. Pero hindi na siya ang manika. Ang mukha ko ay nasa kanya. At ako ang nakatingin mula sa loob ng salamin, nakakulong. "Salamat, Alona. Ngayon, ako na ang may-ari ng katawan mo." Kinabukasan, may bagong tenant sa apartment. Isang dalagang mahilig din sa lumang laruan. At sa ibabaw ng aparador, nakaupo ang isang manikang porselana. Nakangiti, may matang kulay asukal at tila nag-aanyaya. "Halika, laruin mo ako."